Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Oh, oh. Andito po tayo ngayon sa likod ng bahay. May nais po akong ibahagi sa mga kasama kong nag-aalaga ng mga pato dyan. At karamihan po sa mga nakikita ko na nag-aalaga ng pato ay hindi nila ito ginagawa. Ang masasabi ko lang mga kapato, maparami man o maliit yung kwan mo, alaga mo, ay dapat po gawin mo ito para hindi mangamoy yung pinaglagyan mo ng pato mo. Kahit na sementado po yan, kung yung dumi nila ay naiipon, magiging mabaho po yan. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo mga kapato, ay dapat po gumamit kayo ng ipa sa Tagalog. Yung sa Ilocano, taep, o kaya English ay raisal. Ayun, para hindi mangamoy yung lupa, kasi magiging mabaho po yan mga kapato. Kagaya sa akin, walang nagre-reklamo, malawak po itong, medyo malawak po ng konti yung sa amin, dito sa likod ng bahay. Hindi po nangangamoy yan dahil po pag tag-ulan, ilalagyan ko po yan ng ipa para hindi po magiging maputik. Kasi ang magpapaputik po dyan yung tae ng pato, at yun po ay napakabaho. Kaya gumamit po kayo ng ipa, ilalagay nyo po sa lupa. Pagkalipas ng isang buwan, pag tag-ulan na yun pero ngayong hindi pa panahon ng kwan, masyadong ulan-ulan, okay lang kasi walang amoy yan. Pero pag tag-ulan na, mangangamoy po yan, ang baho po. Nga, kawawa naman yung mga kapitbahay nyo, nakakaamoy. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo mga kapato, yung mga parehas kong nag-aalaga ng mga pato dyan. At pag kwan din po, pag talagang ito ang papasukin yung parang kwan, talagang plano nyo mag-alaga ng pato, ay gumawa po kayo ng kwan, pangit lugan nila na permanente. Ganyan mga kapato. Ayan, 10 yan, 10. Pero yung mga kwan dyan, pero yung mga nandyan, marami sila dun. Maraming nangingitlog, namimisa. 30 po yung inahin dyan, pero yung 10 pinalitan ko pa ng bago dahil meron na yung mga pato pag tumatanda ay ulyanin. Tapos meron pa yung kumakain ng itlog, kaya tinanggal ko po lahat yon. 10 yung natanggal ko, pinalitan ko ng dumalaga. Yan ang kapalit. Bali 35 po lahat yan. 5 lang po yung barako niya. Yun lang po ang masasabi ko sa mga parehas ko pong nag-aalaga niya ng pato.
Ngayon po hindi po ulit tayo makapagkakay dahil naubos na po lahat yung pwedeng katayin. Oh, yan na lang. Konti na lang. Oh. Siguro kulang-kulang 50 to, pero ilang araw pa. Siguro hanggang second week ng July pwede na. Kaya first week marami nang pwede rito. At saka po yung ano natin dito, malalaki na po sila. Yung mga sisiw natin dito noon, marami. Oh. Malalaki na sila, pero yung mga pinakamalalaki po tinanggal ko. Dahil yung mga medyo maliliit ay hindi nakakakain ng gusto. Kaya ang ginawa ko po, kinuha ko yung malalaki at inilagay ko dyan sa gitna. Oh. Pero yung nando na, mas naunang mga yon. Oh. Dito po yung maliliit na naman. Oh. May higit 10 yun, mga 16. Oh, meron na pong laman lahat yung mga ano natin. Pero pag may namisa uli, pwede nang ibaba yung nasa unahan. Oh. Bali ang sisi po natin lahat, ang bilang nila ay 78, konti lang. Dapat sana doble para tuloy-tuloy ang katay. Kaya kagaya ngayon hindi tayo kapagkatay dahil walang pwede. So, ito na po yung Peking duck natin, yung dalawa. Ayan yung lalaki. Yun, kumakain yung isa. 6 lang po yan, mga asawa nila, tagi 3 nila. Dinagdagan ko ng 2. Pero hanggang ngayon po hindi pa namimisa yung itlog nila. Ewan ko, baka nabasa. Tingnan niyo mga kapato, yung crossbreed ko ng Peking duck. Yan ang F1 nya. Ngayon naman i-update ko sa inyo yung mga sisiw na crossbreed nya. Malalaki na po sila. Dito na po sila. Malalaki na. 2 months old. 2 months old. Lalaki. Tingnan nyo naman mga kapato. Lalaki po. Tignan nyo yung hindi nila kalahi talaga. Iba talaga, mas maliit talaga. Yung ano dyan, yung isa dyan mas maliit. Yun. Yung dalawang yan, iba yan, ibang lahi yan. Tingnan nyo po yan kontra sa talagang mistiso. Mas malalaki po sila. Yung dalawang yan, mas nauna yan ng 11 days kaysa 8. Yung 8 po yung magkakapatid. Bale 2 months na po sila, 2 months old, higit.
Tingnan nyo po yung kwan. Mas nauna dun na naibaba noon. Oh. Malilit pa. Oh. Oh, yan pa lang. Oh, yan. Yan yung mga naibaba noon, oh. Oh, tignan nyo. Oh. Oh, mas maliit pa. Kaya pag mistiso po talaga ay 100% po yan. Talagang malalaki po. Oh. Oh, may magdi-deliver ng kwan. Darak sa atin. Oh, andun. Oh. Eksakto po yan. Yung mga sisi po natin ngayon ay sa August po yan. Pwede na. Eksakto. Anihan po yun. Siguradong automatic yan. Scrap lahat yan. Nakakatay po lahat yan. Oh. Oh, hanggang dito na lang mga kapato. Yung sinabi ko po sa inyo. Totoo po yan. Subukan nyo po. Gumamit po kayo ng ipa. At lagyan nyo po yung kwan. Lupa. Para hindi po mangamoy. Oh. Yun lang po ang magandang may papamahay ko sa mga kasamahan kong nag-aalaga ng pangapato dyan. May ibabahagi din ko sana ang kung paano ako mag-alaga, pero wag na lang kasi kanya-kanyang diskarte lang yan. Ang may ibabahagi ko lang, yun lang, kasi wala pa akong nakitang gumagamit ng ganito eh. Oh, kagaya sa akin, oh, medyo malawak ng konti yung ano ko. Eh kung hindi ko nilalagyan ng ipa, ay wala, maputik talaga, maputik, mabaho na. O siyempre magrereklamo kung ano yung malapit sa iyo, magrereklamo sila. Oh. Kaya mga kapato, hanggang dito na lang. Oh. See you in next vlog. Yung mga ano natin, mga viewers natin diyan, sana hindi kayo magsawang manood sa aking vlog. Okay, thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat.